Nagsalita na ang halos lahat ng mga tinaguriang high-profile inmates ng maximum security compound ng National Bilibid Prison sa hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso. May mga kanya-kanyang bersyon na magpapalaki o magpapaliit ng kanilang partisipasyon sa illegal drugs trade na pinatatakbo sa Bilibid, ngunit may iisang common denominator, ang pangalan ni dating Justice Secretary Laila De Lima na ngayon senador na. Ano nga ba ang napatunayan sa hearing sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa pagpapatakbo ng National Bilibid Prisons? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si John Escosio. Malinaw na nagkaroon ng illegal drugs trade sa loob mismo ng National Bilibid Prisons at tinatayang aabot sa bilyong piso ang kinita rito mula taong 2011 hanggang unang 6 na buwan ng taong 2016. Yan ang lumabas sa investigasyon ng House Committee on Justice. Umamin ng lahat ng high-profile inmates na sangkot sila sa pagpapatakbo ng illegal na droga. Ngunit ang tanong, sapat ba ang mga naging testimonyang ito ng mga high-profile inmates para madiin si Senador Laila De Lima sa walang pakundangang pamamayani ng illegal drugs trade sa Bilibid noong panahong siya ay Justice Secretary? May report si Isa Avendaño Umali. 4 na hearings, kabuang 48 oras. 22 ang mga saksi na ang ilan nabigyan ng immunity. Isang malaking personalidad ang bukang bibig. Yan ang pangkahalatan ng congressional probe ng House Committee on Justice kaugnay sa paglala ng illegal drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP, partikular nung panahong kalihim pa ng DOJ, ang ngayon senadora na si Laila De Lima. Dito sa Nograles Hall, ginanap ang ikatlo at huling pagdinig ng lupon. At sa mismong hall na ito, dumalo ang iba't ibang mga testigo. Lahat itinuturo si Laila De Lima sa issue ng drug trade sa NBP. Ang pagdinig ay in aid of legislation alinsunod sa House Resolution 105 na mismo ang mga lider ng Kamara ang may akda. Wala raw partikular na tao ang tinatarget nito. Subalit mula sa una hanggang ika-4 na pagdinig, ang mistulang idinidiin ay si De Lima, na kailanman ay hindi dumalo sa niisang hearing ng lupon. Noong September 20, 2016, Day 1 ng Bilibid investigation ng lupon. Humarap ang ilang high-profile inmates ng Bilibid sa pangunguna ng kilalang drug lord na si Herbert Colango. Sa kanyang affidavit na binasa sa komite, sinabi ni Colango na nilapitan umano siya ng isa pang high-profile inmate na si JB Sebastian upang magtulak ng droga sa loob mismo ng pambansang piitan. At ang malilikom, laan daw sa kampanya sa pagkasenador ni Laila De Lima. Ang iba pang dumalo sa Day 1 ng Bilibid probe ay sina dating Bucor OIC Rafael Ragos, Jovencio Ablen at iba pang inmates. Lahat iniuugnay si De Lima sa transaksyon at operasyon ng droga sa NBP. Sa ikalawang Bilibid probe, bukod sa mga testimonya ng mga testigo ukol sa bentahan ng droga sa loob ng NBP, naungkat ang pagka-itsapuera ng CIDG sa Bilibid raid noong December 2014. Sa pagharap ni PNP Director Benjamin Magalong na nooy CIDG head, siya'y may pagsisiwalat. May kinalaman daw dito
ang dating DOJ chief. Pagkatapos po naming natapos yung LOI, after we finished crafting the LOI, we presented it to the secretary in one top-level meeting. Sabi niya is, I will sign it jointly with the Secretary of the Interior Local Government because it will be a joint LOI. After that po, in a few occasions, we meet in a particular event. Lagi ko po pinatanong ho sa kanya, ma'am, paano po yung ating operation? Kung wala po talagang tatayo, ako na po ang magiging ground commander. Sabi niya, hintay ka lang, Benji. Hintay ka lang, Benji. October 6 ang ikatlong bilibid investigation ng Kamara. Lumutang si Jonel Sanchez, ang dating security aide ni Lima at sinasabing taga-kubra raw ng mga drug money sa NBP. Sa kanyang pagharap sa komite, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at ang itinuro niya na tunay na sabit sa illegal drug trade, si Ronnie Dayan, na kasintahan umano ng kanilang amo. Ang close-in security ni SOJ de Lima, pinamumunuan ni Mr. Ronnie Dayan na kung tawagin namin ay boss. Siya po ang nagbibigay sa amin ng instruction at orders galing kay SOJ de Lima. Siya rin ang nagbibigay ng weekly food allowance namin at monthly allowance. Maganda naman ang pakikitungo sa amin ni Mr. Ronnie Dayan. At naging ninong siya ng aking bunsong anak. Napansin ko lang na di pangkaraniwang pagkamalapit ni Ronnie Dayan at napansin ko lang ni SOJ de Lima at kalaunan na kumpirma ko na may relasyon ang dalawa dahil si Ronnie Dayan ay sa bahay ni SOJ natutulog. Maging sa mga out of towns na lakad namin, silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni SOJ de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng Saba. Nagulantang din ang lahat sa loob ng hearing room nang banggitin ni Sanchez ang pagkakaroon daw ng 2 sex videos ni Lima at Dayan. At dahil no-show si Dayan sa pagdinig, nagbanta ang lupon na siya'y ipako-contempt kung mabibigong magpaliwanag o magpakita sa loob ng 24 oras. Sa ika-4 na bilibid probe ng Justice Panel noong October 10, dumating ang pinaka-aabangang testigo. Ang umano'y nanguna sa bentahan ng droga sa bilibid, pabor kay de Lima. Ang high-profile at pinaka-makapangyarihang inmate, si JB Sebastian. Agad iginiit nito na hindi siya government asset, taliwas sa naunang pahayag ng senadora. Ang kanyang 12 pahinang salaysay, medyo naiiba sa testimonya kumpara sa iba. Pero tinutumbok nito ang pagkalap ng drug money para pa rin sa kampanya ng dating DOJ Secretary. Sinubok ng mga kongresista ang kredibilidad ni Sebastian. Ginoong Sebastian, ilang beses kayong nakita ni Secretary de Lima? Siguro po mga 7 hanggang 8 beses. Sa 7 o 8 beses na kayo nakita, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap personal ni Secretary de Lima? Maraming pagkakataon po. Sa 7 beses kayong nakita, ilang beses kayong nakausap? Mga 4 o 5 po. Lahat-lahat, Ginoong Sebastian. You have 17 seconds. Lahat-lahat, Ginoong Sebastian, ilan ang perang naibigay mo kay Secretary de Lima? 10 million po. Ito ay sa pamamagitan lahat ni Jonel Sanchez. Yung 4 po kay Jonel, yung isa, personal ko mismong inabot sa kanya. Magkano ang personal mong iniabot sa 2 kanya? million po. Tinanggap niya ang perang iyon ng parang baling walang nangyari. Hindi ko po inabot ng personal. Ganito po yun. Nung sumabog po yung Granada noong January 8, binigyan ako ng instruction before that ni Director Bukayo. JB, darating si Secretary, pasurrender ka ng mga barel. Bilang pong nahalal na leader ng buong maximum, ang nakaulian po namin dyan, ako po yung magpapatiuna na mag-surrender ng mas maraming armas
para mahikayat ko yung mga kapwa ko leader na mag-surrender. Nung panahon po yan, nag-surrender ako ng isang Armalite, isang Intratec, 4 na 45, at saka isang Granada. Nung inilatag ko sa lamesa, pinatawag lahat ng commanders, maraming sinurrender si JB, tapatan nyo kahit kalahati. So nag-surrender din po lahat ng gang at inilatag po doon. Pero hindi po natuloy yung press conference. Hindi po natuloy yung press con dahil nakagisan po kami ng Granada. Pero nasabihan po ako ni Junel that time through text na darating si Secretary para sa command conference or press conference. So noong time po na yun, nag-order si Secretary de Lima na ilipat lahat ng gang commanders maliban sa akin sa Bartolina sa medium security compound. Nakiusap po ako sa kanya na wag nang ituloy. Kasi nangyari na nga yung Bilibid 19, sinisisi na ako ng buong maximum kung bakit natigil yung sarap ng buhay nila dyan. And then lahat ng leaders itatapon pa because of me. Sabi ko baka wala na akong uwian at magalit na sa akin pati mga kakosa ko. Napagbigyan niya naman po ako. Diyan po sa puntong yan, nung nag-uusap kaming dalawa, sabi ko, ma'am, may dala akong pera rito. Abot ko na lang ba kay Junel? Sabi niya, hindi ko kasama si Junel. Iwan mo na lang dyan. Sa opisina po mismo ni Bucor Director Bukayo, iniwan ko sa tabi ng sofa bago po ako malis. Isiniwalat naman ni dating Bucor Director Rafael Ragos na aabot sa 14.3 million pesos ang naiabot niya kay De Lima mula pa rin sa transaksyon ng droga. Dumalo rin sa pagdinig sina Vicente C., Peter Co. na may kanya-kanyang bersyon ng umano'y katotohanan. Sa kabila ng mga nakakagulat na aligasyon, mismong si Judge Secretary Vitaliano Aguirre ang nagsabi na hindi pa sila makapaghain ng reklamo dahil nais umano nilang airtight ang kaso laban kay De Lima. Milyong-milyong piso ang sangkot sa NBP drug trade. Iba't ibang personalidad ang nadawit dito. Ngayong tapos na ang investigasyon ng Kamara, ano na ang mangyayari sa Bilibid? Sa panig naman ni Laila De Lima, ano ang naghihintay sa kanya? Sabihin man ng Kamara na in aid of legislation ang kanilang congressional probe, nalamatan na ang imahe ng senadora. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Malaking-malaki ang kaibahan ng National Bilibid Prisons noon kaysa sa Bilibid na isinalarawan ng mismong mga high-profile inmates ng maximum security compound. Yan ang nasabi ni Congressman Bingbong Crisologo na 8 taon ding nakulong dito sa Bilibid. Dati, ang maximum security compound ay iniiwasan, iniilagan at ayaw mapuntahan ng mga nasentensyahan. Dobling sentensya ang turing dito dahil sa higpit ng pamamalakad. Ngunit ang maximum security compound na inilarawan ng mismo mga preso ay nagmistulang ang isang paraiso. May report si Rohanisa Abbas. Isa sa mga lumahok sa pagdinig ng Kongreso sa di umano'y kalakaran ng iligal na droga sa New Bilibid Prison si Congressman Vincent Bingbong Crisologo. Sa pagdinig na ginanap noong September 21, binanggit ni Crisologo na siya ay dating bilanggo ng Bilibid. I was a graduate also of the New Bilibid Prison. So I stayed there for 8 years and 6 months. Dahil sa kasong arson, nakulong si Crisologo sa loob ng Bilibid noong 1972 hanggang 1980. Ani Crisologo, kung babalikan ang Bilibid ng mga panahong iyon, tipikal lamang ang mga pasilidad ng kulungan at walang luho ang mga preso roon. Bagaman may VIP treatment sa ilang preso, ito ay limitado lamang sa pagpapasok ng telebisyon, kutsyon at unan at karagdagang oras ng pagbisita. Inihambing ni Crisologo ang kanyang karanasan sa Bilibid noon sa nararanasan ng mga preso doon ngayon. Very, very far. Kasi noon walang drugs noon, saka walang ganyan, millions of pesos of money, walang ganyan, walang mga entertainment, walang mga beer, doon open. Dati, meron rin alak pero talagang paisa-isa, smuggle. Kung mayroon mang nangingibabaw na pagkakaiba sa sitwasyon ng Bilibid noon at ngayon, ito ay ang lantarang korupsyon sa bilangguan sa kasalukuyan. Nung panahon namin, kahit kakumplot mo yung
gwardiya, kahit complete mo yung superintendent, bakit na they will consent, kunyari yun, they'll consent to television, no? Pero hindi yung openly, kailangan ipapasok mo yung walang masyadong madaming tao, walang nakakaalam. Kasi kung malaman nila, kahit na kakumplot mo yung director, the director will have no choice but to order it to be confiscated. Kung inaasam-asam ng mga preso ngayon ang makulong sa maximum security compound, inilarawan ni Crisologo na kinatatakutan ito ng mga preso noon. It was hell kung madadala ka doon. Kaya doon, yun ang mga corruption noon. Maglalagay ka para madala ka sa medium. Kasi talagang doon, matindi. Strict ang security, nagsasaksakan doon, at na ano. At yun, I do not blame the authorities. Talagang kahit mag-searching ka ngayon, after 10 seconds, meron na naman silang panaksak. Saan ang gagaling? For example, semento ito. Bakbakin mo yung semento, may bakal yan eh. Putulin mo yung bakal, patalasin mo, o di may panaksak ka na. So, nobody wanted to be in the maximum. Naglalagay pa sila sa mga authorities para madala sa medium. Bilang isang dating bilanggo ng Bilibid, isa sa napunan ni Crisologo noon ay ang kakulangan sa pasilidad. When I was there was no sports facilities. Ako, nagpatayo ako ng court doon, ng basketball court, pasemento ko, pinailawan ko pa for everybody to... Kasi, kailangan mo rin ng mga facilities na gano'n para... Kasi kung wala, doon nagkakaroon ng riots, doon nagiging frustrated, at least may paglalabasan ng mga... So, pinailangan ko, I had tournaments there, and that's not wrong. Of course, may paalam ako sa authorities. Minsan, di sila papayag, naglalagay ako. Yun ang mga... para pumayag silang makapasok ang mga basketball players at maglaro. Minsan, naglalagay ka pa rin dahil siyempre, hindi pwede pumasok niya. Baka may mangyari sa mga basketball players na tagalabas, sagutin pa namin. Di ba? Which is a legitimate reason. Pero sa gusto naman namin na magkaroon ng konting entertainment, basketball, dinadala ko sila Jaworski noon, sila Florencio. Maliban dito, nagkaroon din ng livelihood programs para sa mga preso sa Bilibid, gaya ng paggawa ng handicraft na kalandras. Dati, ganda ng iway. At least doon free ka, diba? Parang nasa laya. Farmer ka doon. You're free to roam around doon. Ayaw nila doon. Ngayon, gusto nila. Kasi parang Las Vegas doon. Kasi dyan, sa loob, at that time, kahit ordinaryo kang preso, kikita ka eh. Kaya, may hanap buhay ka dyan. Tila malayo sa imaheng ito ang sitwasyon ng Bilibid ngayon, lalo na sa maximum security compound sa tinatamasang luho ng mga preso. Naniniwala si Crisologo na lingid ito sa kaalaman ng mga nakaraang administrasyon, ngunit pinili nilang makipagsabuatan sa kalakarang ito. Hindi nila nakalimutan, hindi natutukan. They consented, period. Kasi, alam mo, kung talagang authority ka doon na talagang gusto mong diretso, hindi, malalaman mo, and with all the powers of a director of prison and the superintendent, I know, kasi experience, you can really stop it eh. There's no reason why you can stop it and prosecute. Have you ever seen any guards prosecuted or have you ever seen the director order an investigation? Bakit nakapasok yung wala eh? There was never an investigation. So, ibig sabihin, it was with their consent. Mira mo, truck na beer ang pumapasok. Stage pumapasok. Mga equipments for recording, mga sound systems makakapasok. Golf cart makakapasok. Hindi ko nakakapasok yung mga gano'n. What more with shabu? With cellphones na mas maliliit. So, talagang kinonsente nila. Sinabi ni Crisologo na wala dapat ang ganitong mga bagay sa bilangguan. Para matugunan ito, pinanukalan niyang magkaroon ng rotasyon ng mga gwardya kada 3 araw nang walang nakakaalam kundi ang direktor. Para kay Congressman, ideal prison ang kulungan gaya ng sa Estados Unidos. Each have their own cells. Pero hindi natin kaya yun. In America, each have their own television.
Kasi you're not there to punish them, you're there to rehabilitate them. Kasi habang wala ang ginagawa ang isang tao, nakakaisip ng kalokohan. Ani Crisologo, sa halip na parusahan, dapat ay tulungang magbago ang mga bilanggo. We should be bringing prisoners not to punish them, but to reform them, to prepare them for the rejoining the free society. Kasi, the Bible also said, let him who is without sin cast the first stone. Ang pagkakaiba lang naman ng mga nandun at mga nasa labas, sa totoo lang, lahat tayo, ang pagkakaiba lang, sila nahuli, tayo hindi. Lahat naman nagkasala Isa lamang si Congressman Vincent Bingbong Crisologo sa mga matagumpay na nagbagong buhay sa loob ng bilangguan. Isa siya sa patunay na may pag-asa at pagkakataon sa reforma at pagbabago sa mga ex-convicts. Pero paano nga ba magkakaroon ng reforma at pagbabago kung ang kulungang pinagmulan ng mga ito sa pagbabalik sa malayang lipunan ay isang kulungan na lalo lamang pinalala ang kanilang mga gawaing kriminal? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Rohanisa Abbas. Maliban sa illegal drugs trade operation ng mga high-profile inmates sa National Bilibid Prisons, nabunyag din ang isa pang pinagkakakitaan doon. Pagbebenta ng laman, tilapia at bangus ang tawag ng mga preso, sa madaling salita, prostitusyon. Umamin ng mga preso na may mga babaeng ipinapasok sa kanila. Umamin din ang aktres na si Rosana Roses na nagdala siya ng mga babae sa Bilibid. May report si Ricky Brosas. Sinong mag-aakala na ang New Bilibid Prison sa sentro dapat ng rehabilitasyon ng may mga matitinding pagkakasala sa batas ay sentro din pala ng komersyo ng iligal na droga at prostitusyon. At isa nga sa mga umamin na nagkalakal ng babae sa Bilibid ay ang artista na si Rosana Roses. Rumesbak sa social media ang award-winning actress na si Rosana Roses matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa isang pagdinig sa kamera hinggil sa di-umano'y multi-million drug business sa National Penitentiary. Iniugnay kasi ng isang government asset na si Noneli Arile, si Osang na di-umano'y kabit ng drug lord na si Vicente C., isa sa mga nasugatan sa riot na naganap sa Bilibid kamakailan. Sa kanyang post sa Facebook ay pinabulaanan ng aktres na kulasisi siya ni C na tinawag niyang enteng, pero inamin naman niya na nagdadala nga siya ng babae dito kapalit ng 25,000 bilang bayad. Inihalintulad pa ng aktres ang kanyang negosyo sa sikat na Monterey Meat Shop kung saan taga-deliver umano siya doon ng karne. Sa madaling salita, bugaw siya ng mga babaeng bayaran. Sa kanyang FB account ay sinabi ni Jennifer Cruz Adriano o Rosana Roses, paanong magiging mistress babae ang dinadala ko kay Enteng? Kada hatid ko ng babae ay 25K ang binibigay niya sa akin. Kahit na-reject pa ang babaeng dalhin ko, kung naging mistress ako, di sana nabayaran ko ang 2 million pesos na talo ko sa kaso sa GMA. Di sana ako nagpapakahirap magtrabaho ngayon. Baka producer na ako. Hindi droga ang business ko sa Bilibid. Monterey, taga-deliver ng karne. Isang tao lang ang kausap ko doon. Yung sinasabi nilang si Vicente C. Madaling magtahi ng kwento pero mahirap ang magpatunay. Kilala ko din si Noel Martinez, dating mayor ng GI, dahil nag-concert na din kami sa loob. Kasama sina April Boy at Selena Sevilla. Doon ko na-meet si JB Sebastian dahil na-interview ako o nahinga ng mensahe sa kanyang BTV o Bilibid TV. Other than that, wala na akong naging dahilan para bumalik, lalo na nung huling nadala ko pa ang babae ay may sakit. Hindi naman daw interesado ang House Committee on Justice na ipatawag si Osang para isalang sa investigasyon. Pero ayon sa chairman ng komite na si Congressman Reynaldo Umali, maaring maharap sa kasong paglabag sa human trafficking ang aktres sakaling mapatunayang nagbubugaw siya sa Bilibid base na rin sa kanyang mga ipinahayag sa kanyang FB post.
Sa nasabing FB post din ay inamin ni Osang na nakapag-concert na siya noon sa Bilibid kasama sina April Boy Regino at Selena Sevilla. Pero ani Roses na hinto ang pagbalik-balik niya sa Bilibid nang minsang makapagdala siya ng babaeng may sakit. Ano bang ginagawa mo? Isang magandang palabas. Anong palabas? Iba yung nilalabas mo. Iihi ka lang, dami mong pang seremonyas. Ang gusto kong makita yung sarili mong palabas. Basta huwag kang haharap. Talagang hindi. Baka makita pang bumbilya ko. Anong bumbilya? Sumisindi ba yan? Op. Sige, pukpukin mo ako. Pag namatay ako, may hila-hila kang bangkay. Tuso ka talaga. Ba't di mo pa ako pakawalan? Ayoko na dito. Ibalik mo na ako! Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Hindi naman ako may atraso sa'yo ah. Ikaw ang alas ko. Si Osang na sumikat noong dekada 90 sa kasagsagan ng kasikatan ng mga titillating films ay biglang naglaho sa pinilakang tabing dahil sa iba't ibang kontrobersiya. Kasama na nga rito ang kanyang pakikipag-alitan sa iba't ibang mga artista at nasa hanay ng entertainment industry. Pero ngayon ay muli siyang napag-uusapan ng lumutang ang kanyang pangalan na di umano'y may kaugnayan sa droga sa Bilibid. Sabi nga ng ilang mga taga-Bilibid, supplier nila ng tilapia at bangus si Osang. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. May mga bantayang maximum security compound ng National Bilibid Prisons, ngunit ang pagbabantay dito ng Special Action Forces ay pansamantala lamang. Ano nga ba ang mga pagbabago sa pamamalakad ng Bilibid sa kasalukuyang administrasyon? Marami-rami na rin ang mga nakulong sa maximum security compound. Mahaba-haba na ang kasaysayan nito. Narito ang aking report. Taong 1936 nang simula ng konstruksyon ng Carcel y Presidio Correccional o Old Bilibid Prison dito sa Muntinlupa mula sa pondong 1 milyong piso. Makalipas ang 4 na taon, nailipat na ang mga preso mula sa lumang pasilidad sa Santa Cruz, Maynila na ngayon ay kilala na bilang Manila City Jail at makalipas ang 1 taon ay tinawag na itong New Bilibid Prison. Ito ay may kapasidad lang na higit sa 17,000 preso, ngunit higit pa sa doble ng bilang ang nakakulong ngayon dito. Marinig lang ang salitang Bilibid, nakakasindak na. Sabi nga nila, ito ang impyerno sa lupa dahil dito sama-sama na ang mga tinaguriang halang ang kaluluwa. Sinabi ni Prison Guard 3 Eusebio del Rosario, ang tagapagsalita rin ng Bilibid, kakulangan ng gwardyang isa sa mga ugat ng problema sa pambansang piitan at ito ay nadagdagan pa ng pagdating ng mga tinatawag na high profile at high risk inmates. The number of prison guards could no longer cope up with the bigger population of the inmates. So yun ang problema natin. So kung makikita nyo, 16,000 ang prison guard natin dito sa maximum noon nung wala pa ang SAP. Okay, ganito yan ha. Kung yung today's ratio, halimbawa wala ang SAP, 241 lang yung prison guards. Naka-duty pa sa iba't ibang offices yan, sa iba't ibang unit ng maximum security compound. No? Meron sa gate, meron sa patrol. Ang matitira na lang in the shifting unit is around mga 35 to 40 prison guards sa isang shift. Hatiin pa yan in 3 shifts eh. No? Hindi naman pwedeng lahat yun for the whole day mag-duty. So merong dyan, 3 shifts. Ang natitira, 35 to 40. Yung 35 kukunin mo yung ratio ng 16,000 nasa 1:457 na. 1 prison guard to 457 inmates. So you could see the problem, no? Isa yan sa mga problema. Hindi nakakayanan ng strength ng prison guard yung sobrang dami ng inmates. Nagkaroon pa tayo ng mga high profile, no? Nagkaroon tayo ng high risk inmate, no? Pag sinabing high-risk inmate, ito yung mga, for example, katulad ng mga teroristang inmate na nakakulong ngayon dito. Sa paglipas ng mga taon, ang pasilidad kung saan dapat pantay-pantay na maigagawad ang hustisya ay nagkaroon ng bagong mukha.
Dito umiiral pa rin ang ika nga ay kawalan ng katarungan sa lipunan. Sarap buhay ang mga preso na may impluwensya at pera, samantalang impyerno pa rin ito sa mga presong dukha. Sinabi pa ni Del Rosario, 3 isyu ang matagal na dapat natutugunan. Anya, ang mga ito ang nakikita nilang ugat ng kasamaan dito sa pambansang piitan. The number of prison guards could no longer cope up with the bigger population of the inmates. So yun ang problema natin. So kung makikita nyo, 16,000. Ang prison guard natin dito sa maximum noon, nung wala pa ang SAP. Okay, ganito yan ha. Kung yung today's ratio, halimbawa wala ang SAP, 241 lang yung prison guards. Naka-duty pa sa iba't ibang offices yan, sa iba't ibang unit ng maximum security compound. No? Meron sa gate, meron sa patrol. Ang matitira na lang in the shifting unit is around mga 35 to 40 prison guards sa isang shift. Hatiin pa yan in 3 shifts no? Hindi naman pwedeng lahat yun for the whole day mag-duty. So merong dyan, 3 shifts. Ang natitira 35 to 40. Yung 35 kukunin mo yung ratio ng 16,000 nasa 1:457 na. 1 prison guard to 457 inmates. So you could see the problem, no? Isa yan sa mga problema. Hindi nakakayanan ng strength ng prison guard yung sobrang dami ng inmates. Nang mahalal nung Mayo, isa sa mga agad pinuntirya ni Pangulong Rodrigo Duterte para linisin ay ang Bilibid at makalipas ang ilang araw, pumutok ang milyong-milyong pisong ambagan ng mga VIPs o very important prisoners para lang patayin ang ika-16 na Pangulo ng Bansa. Hunyo 20, ang araw na marahil na tinangkang pigilan ng mga preso. Ito ang araw na pinalitan ng mga PNP Special Action Force Commandos ang jail guards ng Bilibid. Dito nagsimula ang pagbabago. Ang SAP kasi nasa maximum lang yan we have 3 facilities kasi dito. We have maximum, medium, and minimum security compound. So it's only the maximum security compound and the building 14 kung saan sila nag-take over. Ang ganda ng changes. Number 1 is na-strengthen yung security. For example, is the searching operations in the entry point. Papasok sa maximum security compound were strengthened. Yung body searching sa mga visitors ng inmates, searching sa belongings. Pinalakas natin yon, yung paghinigpitan natin. Kumbaga, stricter security measures were enforced. Kinilala ni Del Rosario ang malaking tulong na naibibigay ng Elite Urban Warfare Unit ng Pambansang Pulisya. Paglilinaw nito, mali ang sabihin na binalot ng sindak ang maximum security compound sa pagdating ng SAP commandos sa kanilang kaharian. Ang disiplin ng inmates naging disiplinado ngayon because almost all of them are participating in the calisthenics that are being done in the morning and in the afternoon. So nakakatuwang tingnan. Ngayon, nagpa-participate sila because sports and recreation is one of our reformation programs that are being implemented in the Bucor. So kailangan nating i-implement din. We need to strengthen the reformation programs. Pero nandyan man ang SAP o wala, mananatili pa rin ang mga problema sa loob ng Bilibid. At inilatag ni Del Rosario ang 3 pangunahing issue na kanilang kinaharap. Ang sobrang bilang ng mga bilanggo, kulang na prison guards at ang mababang sahod na kanilang tinatanggap. Sa unang tingin, 3 lang ang pangunahing problema sa Bilibid at ang nag-iisang solusyon, pera. Pera para makapagpatayo ng mga karagdagang dormitoryo para sa mga preso. Pera para makakuha ng mga karagdagang tagapagbantay at pera pa rin para sa sahod na makakabuhay ng kanilang pamilya. Aminado si Del Rosario na may ilan sa kanilang hanay ang natutukso na lumihis ng landas at umaasa sa mga bilanggo na sa kabila ng sila ay nakahawla ay mas marangya pa ang pamumuhay. Hindi rin naman natin may aalis na meron ding tayong mga kasamahan na kahit paano nasasangkot sa mga ganong gawain. So hindi rin meron ding we cannot deny the facts kasi nga dahil doon sa sobrang abuse na nangyari. Paglilinaw naman ito, nangingibabaw pa rin sa kanila ang integridad at dedikasyon sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Ngunit ano nga ba ang nakikitang tunay na solusyon sa mga problema sa Bilibid?
Ang solusyon, isang batas na 3 taon nang nababaliwala, ang Republic Act 10575 o ang Bureau of Corrections Act. Ibinahagi ni Del Rosario na agad itong ipinag-utos ni Bucor Acting Director Rolando Asuncion ang pagbuo ng bagong technical working group na agad din naman nagsumite ng mga kinakailangang dokumento sa Department of Budget and Management. We're hoping that sana ma-implement na because this will, ako sinasabi ko, makakasolve ng problema talaga ng Bucor pag na-implemento. Ilipat man kami o hindi, malaki ang pag-asang maresolbahan yung mga problema rito. Hindi natuloy ang kasunduan na 3 buwan lang ang subkomando sa Bilibid at papalitan na dapat sila ng mga tauhan ng Philippine Marines. Bagamat meron pa rin nakakalusot, lubang nabawasan ang pagpasok ng mga kontrabando sa pambansang hawla sa Muntinlupa dahil sa mahigpit na pagbabantay ng subcommandos kasabay ng pagsasagawa nila ng Oplan Galugad. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa, ako si John Escosio. Ang pagdinig na isinagawa ng House Justice Committee ay in aid of legislation. Pero ano nga bang mga batas ang naiisip na ipanukala ng mga mambabatas na nakilahok sa pagdinig? Nagbabalik si Isa Avendaño Umali. In aid of legislation. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni House Committee on Justice Chairman Ray Umali kaugnay sa pinangunahan niyang investigasyon ukol sa paglaganap ng drug trade sa Bilibid. Ayon kay Umali, marami mga panukala o kaya'y amyenda sa mga kasulukuyang batas ang uubrang isulong gamit ang mga nasiwalat mula sa Bilibid Probe. Offhand, wiretapping. Yung relaxing or amending wiretapping law to cover yung mga inmates in particular, kasi sinabi ko na yun siguro kung sinunod ni Secretary Aguirre yung suggestion ko on our first day of hearing na bakit hindi nyo i-wiretap, yan namang mga convicted felons na yan suspended ang civil rights nila, ba't hindi nyo i-wiretap? Bawal daw, ewan ko kung paano. But wiretapping for intelligence purposes, hindi naman po bawal yun Siguro na-avoid po natin yung riot had they done that. Bukod naman sa panukalang wiretapping, nakikita ni Umali na kailangan magkaroon na ng pagluwag sa bank secrecy law. Bank secrecy and AMLAC. Ngayon po, ano po nangyari sa amin? Hindi po namin matawag ang bangko or ang AMLAC. Dahil ang sasabihin lang nila, kayo po ang gumawa ng batas na yan na pinagbabawal po sa aming i-divulge yan. How can you now force us to divulge it? But because of this hearing, perhaps we need to relax that also insofar as inmates and or drug personalities again. Inamin naman ni Umali na walang nangyari sa batas hinggil sa modernisasyon ng Bureau of Corrections o Bucor, ang ahensya na nangangasiwa sa Bilibid. Ang naiisip ni Umali sa pamamagitan ng legislasyon ay may mga panukalang titiyak na mababantayan ang uri ng pamumuhay ng mga tauhan at opisyal ng pamahalaan na may kinalaman sa pamamalakad ng mga piitan. Bureau of Corrections, which we modernized in 2013, parang wala nangyari. So I think we need to overhaul yung sistema natin dito. Siguro kailangan ng drastic measures dito sa Bilibid Prison and all other penitentiaries and or penal colonies para hindi na po mangyari ito. A lot of things that we could do. Binanggit pa ni Umali ang lifestyle check sa hanay ng mga tauhan at opisyal ng Bucor at NBP. Hindi naman anya lingid sa lahat ang pamumuhay ng ilang Bucor at NBP personnel na bagamat kakarampot ang sahod, nakakapamuhay ng marangya. Para naman kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, sadyang maraming dapat ayusin sa pambansang piitan. At ito ay marapat na simulan sa pamamagitan ng pagsilip sa relasyon ng mga tauhan ng Bilibid at ng mga bilanggo. Doon sa nangyaring investigation, very revealing
yung nakita talaga natin. Ano? At obvious doon na dapat we should look into the relationship ng Bucor officials, Bucor guards, at saka yung inmates. So doon sa gandong aspeto, no, maybe we can come up with a legislation, perhaps yung less human intervention, yung walang contact, yung ano, kung maaari. Like, you know, in other countries, computerized, operated by mechanical yung operation ng kulungan eh. Pag bubuksan yung kulungan, automatic, di ba? Alam naman natin yan, no? So, that will be part of the modernization ng Bureau of Corrections. Dapat din anyang puntiryahin ang mga gang at mga naglilider-lideran sa loob ng NBP. Sa Bilibid pa lamang, hindi bababa sa 10 ang mga gang na ang ilan pinamumunuan ng mga drug lord. Another proposed legislation perhaps would be on the gangs that were created inside. Kasi yung gangs na nagkaroon ng mga kanya-kanyang grupo, yun ang nagsimula actually ng gulo eh. Kasi syempre magko-contest sila kung sinong pinakasiga, sinong pinakamalakas sa kanila, no? Partly would also be a contest between who among the groups would have closer relationship with the officials, no? Dahil kapag close ka, meron kang kubol, meron kang aircon sa kwarto mo, meron kang kutsyon sa kama mo, and all those benefits that they get, no, for being close to the officials. Umaasa rin si Barbers na mapatawan na ng parusa ang mga opisyal ng Bucor na nagbubulag-bulagan at nagpapabaya sa mga nangyayari sa NBP. Sa isang pulong balitaan sa Kamara kamakailan, tinawag na mga kongresistang miyembro ng Magnificent Seven o grupo ni Representatives Ed Selagman at Teddy Bagilat na basura o comedy of errors ang Bilibid probe. Halata rin nila na target talaga ng pagsiyasat na sirain ang imahe ni Senadora Laila de Lima. Sagot dito ni Umali, paano nila nasabi yun? Hindi nga sila umattend. Kaya anyway, I respect their opinion. Kasi kanya-kanya talaga yan eh. Kung yun ang paniwala nila, hindi ko sila mapipilit na maniwala sila. Pero anyway, let the people be the judge of what really happened and how it was conducted. Tao na ang huhusga dyan. Natapos na ang Bilibid investigation ng House Justice Committee. Tututok na raw ang mga kongresista sa paglalatag ng mga panukalang batas upang hindi na maulit ang mga illegal na gawain at makarating ang change sa NBP. Kung tutusin, napakarami ng mga batas sa bansa na binusisi, pinag-aralan bago pa man aprubahan ng mataas at mababang kapulungan. Pero sa sitwasyon ngayon, may magaganda man tayong mga batas. Ang tanong, naipatutupad ba ang mga ito sa tamang paraan? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Nagsampa na ng kaso ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Senador Laila de Lima at iba pang mga personalidad na sinasabing sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa Bilibid. Ang pag-aain ng kaso ay ginawa pagkatapos ng huling hearing ng House Justice Committee sa naturang usapin. Ang VACC ay nag-aain ng kaso laban kay de Lima sa Department of Justice. Ang Department of Justice din ang nagsusulong ng pagbuo ng kaso laban kay de Lima. Ito ba ay magkahiwalay o magkaugnay na galaw laban kay de Lima? Nagkataon lang ba? Hindi ba questionable ang timing ng paghain ng kaso? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako si John Escocio.